Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin na nagsasaya parang walang problema o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Anlualge ng Binundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Jesus Maria Joseph, maghintay nga kayo mga bulagsa. Nagkakayamot ang bansang ito. Datang ibang iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala ng Madrid. At ang ayaw ko pa, punong-puno ng mga Indio. Ayaw ko talaga sa mga Indio. 2 taon akong nagtiis sa pagdidili ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang turang paroko. Ngunit nung ako'y hatid, ilang matanda at hermanos terceros lamang ang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdandaan ka, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim ka ng isang bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Matagal na hindi itinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Malayong malayo sa mga walang galang na yun. Mga Ginoo, ikinagagal akong ipakilala ang anak ng aking nasirang kaibigan na si Don Rafael. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagalak kong makilala ang ura ng aming bayan at ang matalim na kaibigan ng aking ama. Ipagpatawad ninyo ang pagkakamali ko. Hindi ka nagkamali. Kailan na hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Handa ng hapunan, senyora at senyora. Pinagluto talaga kita ng tinola para sa iyo. Patid kung matagal mo na ito hindi natitikman. Servidor, ipasok mo na ang sopa. Hoy, ikaw, bilhin mo nga yan dito. Pronto. Alam niyo bang lahat ng pagkain dito sa Las Pilipinas ay itong tinola ang aking favoritas. Es muy delicioso. Pwede niyo bang patigilin ang musika? Nakakarinig sa tainga. Ipahingan niyo muna inyong mga instrumento. Senior Ibarra, 7 taon ka para dito nag-aaral sa Europa. Mabuti hindi mo nalimot ang Las Pilipinas. Hindi po, kahit tila ay nalimot ako ng ating bayan. Kikiris, sir. 1 taon akong nawala, kaya wala akong natatanggap ng mga balita dito, maging sa San Diego. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko alam ang totoong dahilan ng pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasaan ba kayo sa Europa? Silang hindi yata kayo nakakatanggap ng mga telegrama. Pwede namin, senyor at senyora. Pero para hindi malungkot ang ating usapin, sulot lalo na nasa gitna tayo ng kasiyahan. Ito na lamang ang iyong sagutin, senyor. Ano ang nagkita mong katangian sa mga bansang inyong narating? Yan na ba ang edukasyon ng Europa? Nauumid ang tao na para bang isang mudo. Napansin ko lamang na ang kandaran o ang kahirapan ng mamamayan sa isang bayan ay katumbas ng kandaran nito o di kaya ang kawalan nito. Yun lang ba ang natutunan mo? Kung tagal mong ginugulang yung oras sa Europa, wala ka man lang natutunan doon? Ay nako, naway tanggapin ninyo ang aking sincerong paumanhin. Pagpatuloy muna natin ang hapunan. Maupo ka muna. Mukhang galit na po sa akin ang Braille. Bukas na lamang po. Kita niyo na ang ugali ng batang yan. Pupunta lamang ng Europa. Palalo na. Kay tonto. Miukas ka, Rosel.
Kapitan Tiago, nasaan nga pala ang sinasabi niyang napakagandang mag-iisang dalaga? Si Ibarra ay lumalakad na di batid kung saan siya patutungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga insik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, sa umagang ito ay parang 7 taon lamang ang pangarap ko sa Espanya. Naramdaman niya ang gantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. Binata, mag-ingat ka sa mga lihim na iyong kaway. Ang pagkamatay ng iyong ama ay dapat maging isang aral sa iyo. Ipagpatawad niyo sa wari ko'y naging magpamahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako o ang aking ama ng mga lihim na kaaway. Madalas ang mabuting kaganapan sa ating buhay ay nagdudulot ng sama. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Nagpunta na sa kwartel ang tinyente, habang sumakay naman si Ibarra ng kalesa at nagpahatid sa Fonda de Lala. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan? Palagay ko'y oo. Panigurado akong nabusog sila. Sa dami ba naman ang ating handa? Oh, Clarita, narito ka pala. Tia Isabel. O siya, maiwan ko muna kayo. Ako'y mag-aayos pa sa kusina. Sila yata ang may bumabagabag sa iyong kalooban, Ama. Mayroon po nga ba? Walang anuman, Iha. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon at binayaan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa wari ko'y mas masaya tayo kung ang iyong ina ay hindi nawala sa atin ng maaga. Papa, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa'y matulog na lang kayo. Panigurado'y pagod na kayo mula sa pagtanggap ng bisita kanina. Nagpapasalamat nga ako sa Diyos at binayaan niya ako ng isang napakabait at napakabuting anak tulad mo. magahan, makikita si Maria Clara na nakaupo sa isang silyon katabi ng isang bintana habang abala sa pagbuburda. Bukas sa kanyang kilos na may hinihintay siyang bisita. Mga baging Panginoon, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Ang kanyang pagkainip ay napawi nang may kalesang pumara sa tapat ng kanilang tahanan. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko sanang makausap si Maria Clara. Nandiyan ka sa loob. Halika, tuloy ka. Kumusta, Ibarra? Salamat naman at dumalaw ka muli sa aming lahat. Magandang tanghali, Tiago. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Abay, sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kanyang kwarto. Maya-maya pa ay magkikita na ang dalawang nag-uusap sa azotea. Maswerte ako at pagkasundo tayo ng ating mga magulang. Dahil kung hindi, ay hindi na ako magkakahanap ng babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Isoso mo. Siguro'y dahil dyan ay nabihag mo ang kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako hanap ng iba? Sinungaling! Hindi ako makapaniwala sinasarado mo ang iyong mga mata pagdating sa mga ibang bilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ito ng tao. Naroroon ito sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso ay sinasabi ko sa iyo, ikaw lamang ang aking pinaka-iniibig. Patawad aking sinta, ngunit kailangan kitang lisanin. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matigasan. Paalam, Maria Clara. Patnubayan ka nawa ng may kapal. Tignan mo naman ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait. Paano mo naman nalaman yun? Hindi ka pa naman. Ay, naku, Tiago. Ako ay tigil-tigilan mo. Hindi ako manin sa mga dati ko Kinaumagahan, aalis sina Tia Isabel at Maria Clara.
Magandang umaga, Reverensya. Gandang umaga din, Isabel. Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo Saan ang inyong tungo? Pupunta lang po kami ng dieterya, Padre. May kukunin lang po kaming natirang gamit doon. Bueno, pupuntahan ko lamang ang inyong ama. Naway, gabayan kayo sa inyong paglakbay. Muchas gracias, Padre. Umalis na ang dalawa, pumanik na ng hagdan ng pari habang mukhang may iniisip. Santiago! Padre, ano ang sadya niyo? Meron naman akong sasabihin sa iyo importante. Ngunit doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. At nang matapos na ang pag-uusap, Tandaan mo nang mabuti ang mga binanggit ko sa iyo, Tiago. Iniisip ko lamang ang inyong kapakanan. Naintindihan ko ho, Padre, masusunod ang inyong kahilingan. Sinasabi na nga ba, ang hilingan ko rin ang masusunod. Hoy, sa ibang lang tayo maghukay. Bagong-bago pa yan, Bagong-bago ang mga bangkay dito ng libing. Ayaw ko na. Kitang-kita mo yan, May dugo pa yung mga batok. Ang arte mo naman, kung ginawa mo ang ginawa ko, 20 araw ng nakalibing ang bangkay. At ang lakas ng ulan at namatay ba ako ng ilaw. Kakatakot naman yung sinabi mo. dahil sa Todos Los Santos noong araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama. Itanong ko lang po sana, alam mo ba kung saan nakalibing ang aking ama? Opo, senyorito. Tinaniman ko po yun ng halaman at nilagyan ko po ng malaking krus para hindi ko po ito makalimutan. Nakalipas na ang ilang oras, ngunit hindi pa rin nila makita ang puntod. Akala ko po ba alam ninyo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensa po, senyor. Alam ko naman po talaga pero hindi ko po alam bakit tayo naliligaw. Ayun, doon siya nakalibing. Magtanong ka doon sa sepulturero kung saan nakalibing ang aking ama. Walang galang na po. Alam niyo po ba yung puntod na may malaking krus at nakapangalan ay Don Rafael Ibarra? Ah, yung puntod na may maraming mga bulaklak? Sinunog ko na. Sinunog? Oo. Inutos ni kurang malaki. Sakit ng nadama para sa ama ay hindi na napigilan ni Ibarra ang damdamin. Nang hindi na niya kaya, ay mabilis siyang tumalikod at umalis. Sa kanyang daan pa uwi ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego, si Padre Salvi. Tinignan siya ng masama ni Ibarra. Hinila ang kanyang suot na sutana at kinausap. Ayusin niyo ang inyong mga kalampay. Ura mismo. Ikaw ba ang gumawa ng ganong kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka. Kung ano man iyon, sinasabi ko lamang na hindi ko alam ang inyong binabanggit. Kung hindi ikaw, sino? Siguradong hindi akong kura ang iyong hinahanap. Hindi ang kurang pinalitan ko na si Padre Damaso. Matawag. Kapag hindi alam ng atin yung kanyang ginagawa. Nagawa niya lang yun dahil sagad. Napatawad ko na siya. Ngunit para sa akin ay napakasakit ng kanyang sinabi. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Naway, gabayan siya ng may kapal. Nakauwi na si Ibarra ng kanilang tahanan. Galit at malungkot pa rin siya. Kaya't noong siya na lang ang mag-isa sa bahay, ay binuhos niya ang kanyang emosyon na parang hindi niya pa nagagawa iyon noon. Hindi alintana ni Ibarra ang paglipas ng oras hanggang sa tumunog ang kampana sa kampanaryo ng simbahan. Makinig kayo! Ang panahon, hindi ba? Ang darating na Dilirobio ay ang tangi kong kakampi. Sinisprint ko sa bawat kapital ang pagbili ng tagahuli ng kidlat ng pag-arayos. Oo, kayo rin ang mawawala. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Sila'y magkapatid na sakristan ng simbahan. Crispin, itali mo ng mabuti ang tali. Magpahinga naman tayo. Kanina pa tayo tumutunog ng pana. Hindi pwede, Crispin. Baka papagalitan tayo ng Cristo Mayor. Oo nga pala. Yan ang sweldo mo ngayong buwan. 2 reales lamang, Crispin. Bayaran mo muna sila sa simbahan para hindi na sila magpaggulo at para makauwi na ako. Isang lang lamang inabot sa Kristo Mayor.
Anong sinasabi nila? Inako mo yung gito. Hindi ka sapat yung pinto mo doon. Natakot lang kasi ako eh. Napakasama ng kura at lalo na ang sakristan mayor. Sumagsalita ng ganyan, Crispin. Mga batang pasubay, bakit kayo nagpapahinga at hindi nagpapatunog ng kampana? Ikaw, Basilio, huwag mong takat dahil sa hindi magandang tunog ng kampana at hindi ikaw ng alas 8 kundi alas 10 ng gabi. Ngunit muli ako ng mga gwardiya. At sumasagot. Ang pakialam at sasagot ka pa, ikaw, Crispin, hindi ka makakawin hanggat hindi mo nilalabas ang ninakaw mo. Hindi ko naman yung ninakaw eh. At sasagot ka pa, ikaw ang sayo. Tama na po. Mauna po kayo. Huwag kang makialam. Aray po, tama na. Halika dito. Crispin! 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 Anong nagawa pa si Basilio para sa kapatid? Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig. Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Pagdating ng ika-10 ng gabi ay nakapinid na ang buong simbahan, kaya't kinalag niya ang tali ng batingaw upang makapadausdos siya mula sa bintana ng kampanaryo. May maririnig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sino man ang pumansin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na hiningi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas na kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Nako, siguradong magugustuhan ito ni na Crispin at Basilio. Sisa, asan na yung pagkain? Nagugutom na ako. Saglit lang, niluluto ko pa. Dali na, bilis. Ngunit hindi mo ba hihintayin ng iyong anak? Si Basilio, magsusuda siya ngayon. Uuwi siya. Hindi na, ipaghanda mo lang ako ng isang biyal. Wala nang nagawa pa si Sisa. Sobrang kalungkutan niya, kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 tawilis at tiniis ang kanyang gutom, dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Inang, nandito na po ako. Jesus Maria Joseph, na paano ka, Basilio? Huwag po kayong mag-alala sa akin. Naiwan ko si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Mabuti naman. Jesus Maria Joseph, ano bang nangyari sa'yo? Ako po'y tumakas lamang sa kumbento. Ngayon lamang ako pinauwi ng Sakrista Mayor. Dahil hindi po daw ako makakauwi. Hanggat hindi alas 10. Bawal nang maglakad ng alas 9. Kahit nung nakasalubong ko ang mga Guardia Sibil sa bayan at sinigawan nila ako ng friend bebe, ay tumakbo ako. Pinaputukan nila ako ng 100 sa aking noo. Wala kaya talaga mga Guardia Sibil. Wala silang mga puso. Halika at gagamitin kita. Inay, may pagkain pa po ba? Kasi ako'y nagugutom na. Pasensya na, anak. Isang tawilis lang ang naiwan. Kinain kasi ito ng inyong ama. Pinaghanda ko pa naman kayo. Umagahan ay maagang namitas si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Inilagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kura. Tao po! Ako po si Sisa, yung pinapunang sa Gusto ko lang po sana makausap ang inyong kura. Hindi maaari. Masakit ang kura. Ganun po ba? Gusto ko makakausap ang aking anak na si Crispin. Huwag kang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo na.
Basilio lamang nasa bahay. Si Crispin ay naiwan dito. Paano mo iyon nasasabi? Naiwan nga, pero tumakas pa rin kasi ang daming ninakaw. Baka nga hinahanap ko ng mga guardia civil sa inyo eh. Alam mo, napakabuti mong asawa. Ngunit may masasama kang namang mga anak. Tulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Nako! Baka nga higitan pa niya ang kanyang ama eh. Hindi po. Naiwan ko dito si Crispin. Wala, hindi siya naiwan dito. Umalis ka! Tumayo ka nga dyan! Umalis ka! Umalis ka dito! Nakakahiya ka sa simbahan. Sa tabi ng lawa, nag-uusap sina Ibarra at ang binatang guro. Itinuro ng guro kay Ibarra kung saang panig ng lawa itinapon ang labi ni Don Rafael, pati na rin ang kanyang mga naitulong at magagandang gawain. Ginoong Ibarra, dito sa lawang ito itinapon ang iyong anak. Salamat sapagkat alam ko na ngayon kung saan itinapon ang aking ama. Huwag kang magpasalamat sa aking Ginoo, sapagkat ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyong ama, napakalaki ang naitulong niya sa pagtuturo sa paaralan. Marami na siyang naihandog na tulong sa akin sa pangangailangan ko nung ako ay baguhan pa lamang. Dahil sa kakulangan ng paaralan, ang mga klase ay ginaganap lamang sa silong ng kumbento, sa tabi ng karwahe ng kura. Huwag kang mag-alala, ako'y naimbitahan ni Teniente Mayores sa pagpupulong sa tipunan. Babanggitin ko ang lahat ng ating pinag-usapan. Paalam muli. Tumatakbo na si Sisa dahil sa takot na mahuli ang kanyang mga anak dahil sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Diyos ko po! Diyos ko po! Ingatan niyo po ang mga anak ko! Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa kanyang nakita. Mga gwardiya sibil na naghahanap sa kanilang bahay na tila may hinahanap na tao. Natagaw muna siya, ngunit nakita din siya ng mga ito. Teka man, nakalong! Mukhang siya ata yun! Siya nga! Tara! Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng dalawang batang magnanakaw? Oo, ako nga, pero hindi mga magnanakaw mga anak ko! Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Nakatakas na ang panganay mong anak, ngunit nasaan ang mas bata? Wala akong anak! Kung di mo ilalabas ang dalawa mong anak na magnanakaw, ikukulong ka namin! Wala akong anak! Bitawan niyo ako! Diyan ka na babagay, makulungan yan sa kulungan, dahil hindi mo itinuturo ang iyong mga anak. Walang magawa si Sisa kundi umiyak. Nakarating sa altares ang balita, kaya't nagdesisyon itong palayain si Sisa dahil na rin sa kawalan ng Wala na biyan. Dahil kasalanan niyo ng kura. Hindi niyo ba yun naintindihan, ha? Kasi naman mag-asawa na nga lang, wala pang pinta, magnanakaw pa yung mga anak. Halika na dito, makakalaya ka na. Gula-gulanit na ang kanyang damit dahil sa pangit na kondisyon sa kulungan. Hindi na ininda ni Sisa ang nangyari sa kanya, bagkus ay hinanap na lamang niya ang kanyang mga anak. Inang, nandito na po ko, Inang. Ikaw yung hinanap ng bata, huwag kang gagawa ng masama. Sa takot ni Basilio ay napatakbo siya at di sinasadyang mapunit ang tela ng kanyang damit na may bahid na ng dugo at nasabit sa sanga ng isang malagong halaman malapit sa bangin. Nakarinig si Sisa ng putok ng baril mula sa kanilang bahay, kaya't dali-dali niyang pinuntahan iyon.
Basilio, mga anak ko! Magandang gabi, Pilosopong Tasyo. Magandang gabi din. Nais ko po sanang humingi ng payo, kagaya nung sa aking ama nung siya ay nabubuhay pa. Nais ko sanang magpatayo ng paaralan. Aba, maganda yan. Ipagpatuloy mo yan pagpalain ka mo. Maraming salamat, Pilosopong Tasyo, at ako'y magpapaalam na. Ilang araw na ang lumipas. Pagkatapos magawa ang buong paaralan ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming taga-alta de syudad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra, puro papuri ang ipinukol ng alkalde sa kausap, habang sumimangot at nagpasaring sa kanya si Padre Damaso. Malaking karangalan po sa akin kung mangyari man iyon. Buenas tardes. Buenas tardes. Umupo ka. Bakit hindi niyo pagpatuloy ang inyong pinag-uusapan? Nabanggit lamang ni Crisostomo ang kaniyang arkitekto. Aba, napakahusay ng kaniyang arkitekto. Isang esperto. Esperto, ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pundasyon at gawa sa wali. Sandali lamang, Padre Damaso. Makakarating ba ng langit ang mga nagbabanal-banalan, ang mga nahaluan lamang ng purong dugo ng Espanyol? Aba, akalain mo kung sino at nagyayabang na may dala daw siyang pagbabago. Sigurado ako na nasa pagkailalim na siya ng lupa, abot hanggang impyerno. Ngayon pa lamang ay pinarurusahan na siya ng Ama. Gusto na! Crisostomo, huminahon ka. Lumayo kayo kung ayaw niyo madamay pa. Isa siyang demonyong nagbanal-banalan. Kung paring ito ang aking pinaka-iniwas-iwasan. Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Kanya, Crisostomo! Isipin mo ang ating pangarap! Crisostomo, bitawan mo ang kutsilyo! Sa opisina ng bagong dating na Kapitan General, Kapitan, nais kang makausap ni Ibarra. Don Ibarra, ang sinasabing nakaalitan ni Padre Damaso? Oo. Sige, papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Isang karangalan na makilala kayo, Don Ibarra. Tulad po sa inyong kabaitan, kamahalan. Tungkol sa iyong pagkaalitan ni Padre Damaso, sinisiguro kong sa iyo na hindi ka matanaw ng anuman sa bayang ito, magiging maganda ang iyong pamumuno. Gracias, kamahalan. Alam kong pinupuri ka ng karamihan. Pagpalain ka sana ng may kapal. Bueno, may pupuntahan akong mahalagang bagay. Hanggang sa muli. Sige po, maraming salamat, kamahalan. Ang papangit ng mga bahay, talagang isang Indio lamang ang makakatira. At iba, mawawalang paggalang, hindi man lang mapagbigay pugay sa katulad nating maharlika. Hindi katakataka na puro lamang pangungutya ang maririnig ng mga prayri sa kanila. dahan ng mag-asawa sa bahay ng Alperes. Tulad ng dati ay matatanaw si Doña Consolacion sa bintana ng bahay. Suot ang kanyang pranela at may tabako sa bibig. Hinagod niya ng tingin si Doña Victorina at saka lumura. Bakit ganyan kayo magatingin? Naiingit ba kayo sa akin? Hindi sa mga tao. Huwag kang humarang dyan kung ayaw mo tumilapon ang pustiso mo. Kayo? Kaiingitan ko? At bakit?
naiinitan ang asa langit ng mundo. Para sabihin ko sa iyo, Doña Consolacion, hindi ako probinsyanang kagaya mo. Asuplikado akong tao. Hindi makakapasok ang mga alteres sa aming bahay, kundi naghihintay lamang sila sa aming pintuan. Ba, sinagpisita siguro bukod, hindi nga nakakapasok ang mga alteres, kundi ang Pilipinas sa katulad ng iyong asawa. Aba, ginagalit mo ko ha? Bumaba ka rito, walang galang. Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Busira. Sus, Mar Joseph, Consolacion. Ano kaguluhan na naman ito? Ibili mo siya ng Vicente Clement at kung wala kayong pambili, magdakaw kayo sa taong bayan. Magdigil ka, Alperes. Ikaw ang bumili ng asal, mga walang modo. Nagkuningan mayaman, ngunit sayat sa lupa ang ugali. Sus, Mar Joseph, itigan mo yan sa pangalan ng Panginoon para kayong mga ayok. Mga edukadong tao pa naman kayo. Nakakayang isipin na kayo ang pati kayong mga antartasado ay tumutulad na din sa mga inyo. Sisiyan nyo inyong mga kasalanan at siguraduhin na kayo ay magkumpisal. Intindies? Oh, Maria, naparito ka. Totoo ba? Aking kagalang-galang na inaama? Maria, bakit ka tumatangis? Totoo ba na ikaw ang tunay kong ama? At kanina naman nanggaling ang walang busehong impormasyon na yan? Kay Crisostomo? Huwag niyo nang idamay si Crisostomo dito. O kanina mo nalaman? Sino? Sino ang naninira sa akin? Huwag niyo na rin tanungin kung sino ang nagsabi sa akin. Tapatin niyo na lang ako. Kayo ba? Kaya niyo ba inilihim ito sa akin dahil makasisira ito sa iyo? Sa bagay, kasuklam-suklam ang katadhanang ito. Huwag na kayong magtangka pang magsinungaling sa akin. Dahil nasa tahanan tayo ng Panginoon. Batid niya ang katotohanan. Kaya magsimula na kayong magkupisal, Padre. Ngunit hindi ito maaaring malaman ni Tiago. Masasaktan siya. At isa pa, masisira ang lahat ng pinaghirapan namin sa iyo upang makamit ang magandang buhay. Naiintindihan mo ba, anak? Kung gayon ay totoo nga, na ikaw ang tunay kong ama, hindi ako makapaniwala na ang buong buhay ko ay isang malaking pagpapanggap at kasinungalingan. Pinalaki niyo akong may takot sa Diyos, ngunit ikaw na tunay kong ama, ay isang makasalanang fraile. Ayoko nang makausap at makita kang muli. Inang, si Basilio po ito. Basilio! Anak ko, Basilio! Inang, huwag niyo po yung iwan. Maraming salamat. Nakarating kayo ng mapayapa mula sa San Diego, Padre Salve. Nais kong bisitahin si Maria Clara. Tila ay matagal na siyang hindi nagkumpisal. Maria Clara! Maria! Bakit nakakandado ang pinto? Nandito si Padre Salve, ang iyong kumpisor. Siya na daw mamamahala ng monasteryo. Makasukin mo ako. Hayaan mo kung damayan kita. Kung nais mong makandado, ako ang bahala. Paano ka nakapasok rito? Pobresita, bakit mo pinapahirapan ang sarili? Sa tingin mo bang matataguan mo ako? Lumayas ka rito! Layas! Layas! Maria, hindi ito ang tamang pagtrato ng kabanal-banalan mong Profesor Maria. Ikinulong ko ang aking sarili sa katahimikan, ngunit ginambala naman ako ng inyong presensya. Inuutusan ka ng sugo ng Diyos na lumuhod ngayon din at magsasagawa ako ng eksorsismo. Hindi ako luluhod o hihingi ng patawad sa iyo. Isa kang demonyo! Demonyo! El Hijo de Diablo! Ilay ako'y nasasaktan sa iyong mga sinasabi. Tagal ko na itong Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Subukan mo akong hawakan ulit at papatayin kitang demonyo ka! Demonyo! Patawarin mo ako, mahal ko. Nais lang kitang mahagkan. Pagmamahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Wala tayong karapatan sa pagmamahal. Kaya papatayin ko na ang sarili ko. Maria! Huwag, Maria! Para matapos na ang kahayupang ito. Nang matapos ang panunungkulan ni Padre Damaso sa San Diego, siya ay nanirahan sa Manila at sa kalaunan ay inilipat siya sa malayong probinsya.
Ngunit hindi nagtagal, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto dahil sa isang bangungot. Samantala, si Padre Salvi ay pansamantalang nanungkulan sa Santa Clara na pinasukan ni Maria Clara. Lumipat na rin si Padre Salvi sa Maynila habang hinihintay ang pagiging obispo. Bago tuluyang maging monga si Maria Clara, si Kapitan Tiago ay dumanas ng paghihirap ng damdamin, nangayayat, naging mapag-isip at nawalan ng tiwala sa mga tao. Matapos niyang makalabas sa kumbento, sinabihan ni Kapitan Tiago si Tia Isabel na umuwi na sa Malabon o San Diego dahil gusto niyang mabuhay mag-isa. Inatupag na lamang ni Kapitan Tiago ang paglalaro ng liempo, sabong at paghit-hit ng marijuana. Sa huli, nalimutan na rin siya ng mga tao. Ang kanyang negosyo ay nabaliwala at nalulong na siya sa pagsasabong.